So nakita niyo naman ang tsismis na hindi totoo. As usual, nagpabudol na naman tayo sa crispy donut. Hi guys! Welcome back to another vlog. So it's day 2 of our Taipei trip. So for today, we will be exploring the beautiful port city of Tamsui. So ang maganda dito sa pupunta natin today is it's actually a day trip from the Taipei city center. And sobrang convenient niya puntahan kasi it's actually connected sa Taipei MRT. So technically, actually part na siya ng New Taipei City. So hindi na siya within Taipei City. So mapapansin nyo kahit MRT tayo today, I think aabutin ng mga 1 hour yung total journey from Taipei. Isa sa na-excite ako actually for today is na-research ko na one bus ride from Tamsui MRT station is actually a cherry blossom spot. So kung hindi nyo alam, actually dito sa Taipei may mga cherry blossoms din sila, and usually February to March dito sa may Taipei area yung full bloom. So hopefully pagpunta natin mamaya doon sa spot na yun is full bloom na yung cherry blossoms. Very excited for that. So first time natin pupunta dito. Just a quick story time. So dito pala sa hotel natin, kasama ko pala yung breakfast. So itong binook nating hotel, meron na rin siyang complimentary breakfast. So I think nagdagdag lang ako siguro ng mga 250 pesos. So dinagdag ko na rin siya para at least hindi na tayo problema sa pagpe-prep sa morning. Dito na tayo sa hotel magbe-breakfast. So nakakatawa dito kasi yun nga, okay naman yung spread pero sakto lang yung lasa ng food. Pero yung in terms of yung nagustuhan natin dito, merong hot pot na complimentary na ikaw pa magluluto. So papakita ko na lang dito yung mga video na nakuhanan ko sa breakfast table kanina. Hi guys! So naglalakad na tayo papunta sa may MRT station. So according to Google, ang best route natin is iti-take natin yung red line mula sa Taipei main station. So kagandahan naman dito sa hotel natin, nasa gitna siya ng Timending and Taipei main station. So lalakarin na lang natin papunta doon. So siguro mga nasa 800 meters. So it will take siguro 10 to 15 minute walk from our hotel. Pero ayun, kung nagsistay kayo malapit mismo sa may cement station, better na yun na lang i-take nyo. So pwedeng gawin nyo is sumakay kayo sa cement station ng green line and then mag-connect na lang kayo dun sa red line. Sa, I believe sa Chiang Kai-shek Memorial Station, may connection dun papunta sa red line. So ako kasi mas malapit naman dito yung mismong Taipei main station. So diretsuhin na natin. Quick weather check, it's actually 22 degrees now. So 10:30 AM ngayon. Medyo nasa warmer side na siya. So expected talaga na mas iinit na in the next days. So sayang naka-jacket pa naman tayo. Puro jacket yung dala natin. So for sure, lapotchi na naman tayo dito. Pero okay lang. Kasi syempre para sa mga picture, yung pormahan natin. Kaya jacket na lang tayo kahit pawis-pawis na.
dito, since magte-train tayo and magbabus later, top up natin yung easy card natin. So punta lang kayo sa machine na to and make sure na may cash kayo. Hi guys! Ayan, nandito na tayo sa may Tamsoy Station. So it's actually the last station dito sa may Red Line. So yung the whole trip, it took around 40 to 45 minutes. So nakakatuwa dito kasi in terms of distance, ang layo talaga na netong lugar na to. And sabi ko nga, outside siya ng Taipei Metro mismo. Pero isipin nyo, makapunta kayo dito kasi meron silang MRT. So I believe yung total fare dito is 50 NTD. So before we explore yung Old Street of Tamsoy and yung Fisherman's Wharf dito sa Tamsoy, gagawin natin is uunahin natin yung Wuji Tianyuan Temple. So specifically, ngayong spring, may mga cherry blossoms doon. So chinek ko sa TikTok, sa mga posts. So apparently mukhang full bloom na siya. So hopefully, maganda yung experience natin. So kaya unahin natin yun kasi dito din tayo sakay mismo ng bus sa may Tamsoy Station. So gagawin natin, unahin natin yun and then magpapasunset na lang tayo dito sa may Bay Area ng Tamsoy. Quick story time lang guys. So kanina sa MRT, meron akong nakatabing local na siguro na elderly woman na siya. Nakakatuwa lang kasi nakita niya yung phone ko dun sa may pocket ko na malalaglag na. So talagang kinausap niya ako, sabi niya take care of my things daw, pasok ko daw. Tapos yun, nagkwentuhan na rin kami na apparently ngayong papalapit na long weekend sa Chinese New Year, itong mga lugar na ito, babibisi na rin yan kasi other than the tourists, pupuntahan din sila ng mga local, syempre with their family. Ayun, so pagpapalapit na yung Chinese New Year mismo, mas magiging busy na. So hopefully hindi naman ganun karaming tao. But it reminded me bakit ko siguro isa talaga yung Taiwan sa top country or talagang country na gusto kong balik-balikan. Hindi lang siya dahil doon sa mismong mga tourist spot, but it's actually yung people mismo. So mga peace-loving sila, mababait. So nakakalungkot lang yung nangyayari with the global politics, but I really do hope for the best sa mga Taiwanese people. Anyway, lakad na tayo and hanapin na natin yung bus stop papunta doon sa Wuji Tianyuan Temple. Snack muna tayo sa 7-Eleven. So, bumili lang ako ng water. Bumili lang ako ng onigiri. And rice ball. Yan. So, maganda naman sa mga 7-Eleven nila. Meron silang restrooms. So, pwede talaga kayo mag-chill muna dito and makigamit ng restroom nila. Try na natin ang kanilang rice ball with egg. Top. Pasok na tayo dito sa may Wuji Tianyuan Station. So nagpahinga muna tayo dito sa 7-Eleven and kagandahan naman is meron din silang restroom dito. So if ever kailangan nyo mag CR break, yun yung kakaiba dito sa Taiwan na meron silang mga restroom.
terms of transportation, medyo nahirapan ako dun sa bus nila kasi hindi siya regular. So nag-intay siguro tayo ng mga 30 minutes para dumating yung bus 875. Eh nung pagdating, sobrang punuan. Eh paakit pa naman to ng bundok. Tapos nakatayo tayo. So medyo hassle din talaga. Kaya sasadyain nyo yun. So, siguro pwede nyo rin maging option is kung siguro 3 or 4 kayo, siguro pwede rin kayo mag-taxi. Chinek ko sa Uber, ang estimate is mga siguro 200 to 300 NTD. So, malayo talaga yung difference pero syempre mas convenient. And yun nga, dahil hindi irregular yung schedule. Anyway, pasok na tayo dito. Medyo tirik na tirik yung araw ngayon na kaya mainit siya. So, apparently, mga nasa, 24 degrees na. So, ito na yung pinakamainit. So, hopefully, pagpahapon, mas tumila yung araw. Ayan, pasok muna tayo, guys. Pahinga muna tayo dito sa may temple kasi medyo maaraw pa. It's already 2 p.m. So, ang isang malaking fake news na nalaman ko is pagdating dito, parang wala pa masyadong cherry blossom. So, ewan ko ba kung either wala pa talaga, fake news, or late na ba tayo. Pero parang maaga pa para malaga sila eh. Typically, Feb to March naman yan. So, di ko pa sure kasi may paakit pa naman dito. So baka nandun yung cherry blossoms na nakikita ko sa TikTok. Pero so far, parang ano pa yung mga puno. Kalansay pa lang siya. Wala pa siyang mga cherry blossoms. So kung sino man yung nag-post nun, mukhang fake news ka. Baka last year pa yun. Tapos pinapost mo today. Pero anyway, maganda naman dito. Especially itong pagoda dito sa may Tianyuan Temple. So, okay pa rin naman siya i-visit, especially if pupunta naman talaga kayo and mag-visit ng Tamsui. So, pahinga muna tayo. Tingnan natin kung makakakyat pa tayo. Ayan guys, so iisa lang siya dito na pinakamalaking cherry blossoms. Pero ayun, kung titingnan niyo sa tabi, wala masyadong blossom. So mukhang hindi pa siya full bloom. Ayan, karamihan ganyan pa rin siya. Tangkay-tangkay pa lang. Anyway, ayun lang guys. So nakita niyo naman ang chismis na hindi totoo. Ewan ko kung nagtatago lang siya sa akin, pero so far, konti lang talaga yung in bloom pa now. But other than that, actually, yung mismong pagoda itself, sobrang ganda rin niya. So kung pwede naman ninyo na saglitin din to pag pupunta kayo ng Tamsui. Pero yun lang, caution lang kasi hindi ganun kadali yung transportation dito. Anyway, balik na tayo sa Tamsui MRT station. Tapos yun naman yung libutin natin ngayong pa sunset na. So time check, it's around 2:30. Ayan, saktong 2:30. So sakto na tayo pagdating doon. Ikutin natin yung Tamsui area. See you guys later. Sakasakay na tayo dito sa may Uber natin. So nagbook na lang tayo ng Uber kasi yung bus na dumadaan dito, siguro every 30 minutes siya. And dahil nga maraming tao na pupunta dito, talagang pila. So possible na hindi ka pa makasakay dun sa next. So siguro maghihintay ka pa ng mga 1 hour. So ayun, nag-decide na lang tayo na mag-book ng taxi. So in terms of estimate, aabot siguro siya ng mga 300 NTD. Mga ganun siguro. Pero okay na rin yun. Especially kung marami kayo. Medyo mahal lang siya kapag katulad ko na solo traveler. Kasi magkano rin yun, diba? Pero at least comfortable kasi yung bus, syempre,
tayuan talaga. Anyway, ayun. Balik na tayo sa MRT Tamsuy Station. So see you guys later. So dito guys, sa may Tamsuy Station, meron din mga locker ha. So, pwede rin pala na day tour kayo kung dala-dala nyo yung luggage nyo. Meron silang mga malalaki rin na locker. Ang kagandahan nito, so similar sa Japan, nagagamitin mo lang tong easy card mo to pay. So wala nang cash. Pero of course, meron pa rin cash available. Walking na tayo dito sa may Tamsuy Old Street. So actually, very similar naman siya sa mga night market dito sa Taiwan. So, lahat na makikita mo sa mga night market, na mga damit, halo-halo siya. May mga accessories, merong maraming food of course. And yun, maghahanap muna tayo ng gusto natin kainin dito. Oh my God guys, meron na naman ditong crispy donut. Magpapatok sa ba tayo guys? Oh my God, ang sarap niya. As usual, nagpabudol na naman tayo sa crispy donut. So this is 45 NTD, one piece. So isa lang binili ko kasi try muna natin kung anong mas masarap. Try natin. Sarap talaga siya. Hindi lang siya sobrang bagong luto compared dun sa may simending. Pero very similar siya. Nakuha niya talaga yung texture na sobrang crispy ng labas. Pero syempre, mas gusto pa rin natin yung original. So ayan, naging food trip na naman tong vlog na to na dapat sightseeing tayo today. Yan, snack muna tayo. Hanap pa tayo ng ibang pwedeng kainin dito. Nakabili na tayo ng Grand Castella cake. So pinili natin yung cheese flavor. So actually isang buo pala siya. And 150 NTD siya. Hindi niya itsura niya, parang mamon. So naalala ko dito, kung alam niyo yung sa SM North, meron doon jeans recipe. So pinakat ko na rin para madaling kainin. Ito with cheese. Ayan yung cheese oh. Sarap. Parang mamon nga talaga. Parang mas masarap pa rin sa akin yung jeans recipe doon sa nabibili sa Manila. Kasi meron din silang cheese flavor doon. Almost same price actually. Yun lang ang problema ko actually. Ang laki niya. So, iuwi na lang natin to as magiging snack na lang natin to sa hotel. Ayan guys, so awat muna tayo dito sa food trip sa may Old Street. So actually nandun na rin naman ako sa medyo dulo. Parang wala na rin masyadong tinda doon. So dito naman tayo, explore natin yung Fisherman's Wharf area ng Tamsuy. So ito naman yung kagandahan dito. So hindi lang siya para sa mga tourists but also for locals na namamasyal. Ay amoy na natin yung dagat. Ah, wow, ang ganda.
Ito yung nakikita ko guys. Ayan guys, oh. May mga food trip pa pala dito. So pwedeng may titikman pa tayo maya-maya. Pero yan yung view natin. Actually medyo foggy siya ngayon Medyo foggy siya. Ayan. So, no fishing area daw dito. Kaya ito itsura niya guys, oh. May dagat. Ang ganda ng vibe niya guys, oh. Talagang park lang over the sea. So hindi naman siya comparable yung like mga Victoria's Harbor kasi city skyline yun. Ito naman mountain yung view niya. Kaso, medyo foggy ngayon. So another picture spot dito is hanapin niyo sa Google Map yung Tamsoy Golden Anchor. O diba? Pwede kayo mag-picture dito. Chill muna tayo dito sa May Old Street, tapat nung Fisherman's Wharf. Grabe, sobrang chill lang dito. In terms of weather, kanina mainit kasi tirik na tirik yung araw. Pero ngayon, pa sunset na. Sobrang mas, yun yan, may hangin. So, very cool yung weather. So, ayun, upo muna tayo. Kanina pa tayo naglalakad. Lakad na tayo dun sa papunta sa ating next destination, which is Fort San Domingo, another historical site dito sa mismong Tamsuy. So actually, isa palang activity dito. So tayo kasi naglalakad tayo. So you can take your own time naman din. Kung katulad ko na sobrang papagurin, so pwede naman kayo umupo-upo. Marami upuan and then pwede rin kayo mag-snack. Yung iba naman nakikita ko dito, nagbabike sila. Eh ako hindi ako marunong magbike. Kaya hindi natin magagawa yan today. So yan, lakad lang tayo. Ang ganda guys. Ayan guys, ang daming street food pa rin dito. So bahala na kayo dyan kung ano yung gusto nyo itry. Hindi ko naman kaya itry na lahat yun, isa-isa. Tingnan nyo naman dito guys. Oh my God. Nasa may dulo na tayo nung wharf area. Yan yung ganda oh. Sobrang nipis lang. Oh my God. So ito parang may mga boat na nakapark dito sa side na to. Tingnan nyo guys oh. Open na open siya. Oh my God. Medyo nakakatakot. Oh my God. Yan yan naman oh. Walang ka-obstruction. So unfortunately, after natin maglakad ng additional 1 kilometer dun sa Fisherman's Wharf kanina, papunta dito sa Fort San Domingo,
close pala siya ng 5 p.m. So hindi natin siya inabutan for today. So ayun, sayang lang kasi yun, may habang lakaran din. Pero overall, na-enjoy ko talaga yung paglalakad dito sa may Tamsuy. Kasi sobra siyang walking city. So bukod dun sa may mismong area ng malapit dun sa bay, 'di ba? Ang maganda dito is even yung streets sila, punong-puno sila ng mga upuan na pwede ka umupo. So kahit malayo yung mga distance, ina-encourage talaga nila sa local sila maglakad. Also, hindi lang din talaga to para sa mga tourists. Kasi actually ngayon, lalo papalapit yung Chinese New Year, ang mas nakikita ko dito is puro mga locals. As a pet lover, as a dog lover, sobrang daming nag-walk ng dogs dito. And ngayon kasi yung panahon medyo 50-50 kasi pa-spring na rin dito. So may araw na hindi malamig, tapos katamtaman lang. So pag yung may araw lang, doon talaga direct, doon talaga yung mainit. Pero pag hindi naman nakatapat sa yung araw, mahangin naman. Anyways, I think dito na natin yung video. So yung nasa likod ko, this is actually the Customs Wharf. So according sa mga nababasa ko, ito yung mga colonial age pa na mga Dutch, 'di ba, or Spanish, 'di ba, nandito yung mga trade. So itong mga nakikita nyo dito na syempre katabi siya ng Fort San Domingo, ginagawa tong warehouse or storage ng mga goods. So it's actually for merchants. So yun lang, hindi man tayo nakapasok sa Fort San Domingo. So at least sa katapat niya, nandito naman yung Customs Wharf na actually mas kinonvert na siya. Kung makikita nyo, maraming restaurant na rin. Ginawa dito is ginawang shop, ginawang restaurants. And katabi dito, ang daming music, ang daming nagbabusking, tapos ang daming cafe. So sobrang sulit talaga yung day natin. Anyway, that's it for our vlog. If you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. And also, kung gusto nyo maging up-to-date sa aking mga whereabouts, kung saan ang ating next travel, meron din tayong other social media that you can follow. So for Facebook, it's Checho Santos. For Instagram, it's @ChechoSantos_. Again, this is Checho Santos. See you on the next one. Bye!